What I am going to talk to you about this afternoon Ang among isgutan kaninyo nining kahaponon is something called global total member involvement. mahitungod kini sa total member pakiglambigit sa tanang mga kaigsuonan sa tibuok kalibutan. You've heard of total member involvement, or TMI. Nakadungog na mo sa TMI or total member involvement. Global total member involvement is the latest version of total member involvement. Kaning TMI nga gitawag pagkaroon og global mao ni ang pinakauwahi nga version sa TMI. This time, we're providing a disciple-making framework for every local church around the world. Niini higayon na gahimo ta og disciple making mura og Process? pamaagi proseso sa paghimo og mga tinun-an alang sa atong iglesia sa tibuok kalibutan. And I'm going to tell you about it just now. Mao na atong isgutan karon. I'll begin with a quotation from Ellen White. Sugdan nato pinaagis kinutlo gikan kang Ellen White. And I don't know if we can get my PowerPoint on the screen. Yes? Okay. Ellen White says, the real character of the church is measured Ang tinuod nga kinaiya sa iglesia masukod by the number of her persevering faithful workers. pinaagi sa gidaghanon sa malahutayon og matinud-anon nga mga magbubuhat. The number of baptisms is not what equals success. Ang gidaghanon sa nabautismuhan dili maoy nagsultis kalampusan. It's the number of workers that equals success. Ang gidaghanon sa mga magbubuhat maoy mosulti sa atong kalampusan. We are launching global total member involvement in 2024 and 2025. Atong gisugdan kining total member involvement ni atong 2024 karong tuiga og sa sunod tuig. And every Seventh-day Adventist church around the world is invited to implement this strategy. Og ang tanang mga Adventista sa tibuok kalibutan gidapit nga ato na ning sugdan pag-implementar nga estratehiya. Global TMI is a call for every church and every member Ang kinalibutanon nga TMI mao ang pagtawag sa matag iglesia o matag sakop niini to become actively involved in making disciples using Christ's method. aron mahimo silang aktibo sa paghimog mga tinun-an pinaagis paggamit sa pamaagi ni Kristo. This may be helpful too. So, what is Christ's method of making disciples? Unsa man gyud ang pamaagi ni Kristo sa pagpanghimo og mga tinun-an? Before I show you the global TMI framework, we need to understand Christ's method. Sa dili pa nato ipakita kaninyo ang disenyo sa TMI, unahon sa nato pagila-ila ang mga pamaagi ni Kristo. Ellen White writes about Christ's method in the book, The Ministry of Healing. Isuwat din ni Ellen White, pinaagi sa iyahang basahon Ministry of Healing. She says Christ's method alone will give true success in reaching the people. Matod pa niya ang pamaagi lamang ni Kristo may muhatag og tinuod nga kalampusan sa pangabot sa katawhan. The Savior mingled with men as one who desired their good. Ang manuluwas na kigsandurot sa mga katawhan ingon nga nasibot alang sa ilang kaayuhan. He showed his sympathy for them. Gipakita niya ang iyahang pagdapig kanila. He ministered to their O needs. iyahang gihatagan ang ilang mga panginahanglanon. And he won their confidence. O iyang gidaog ang ilang kumpiyansa. Then he invited them, follow me. O iyang giaghat sila, sumunod kamo kanako.
When we read this description of Christ's method, Inigbasa na ganin nato niini nga pamaagi ni Kristo, we find that Jesus took an interest in people. ato makaplagan nga interesado gyud si Jesus sa mga katawhan. He didn't stand aloof from people. Wa siya magpalayo gikan sa mga tao, He mingled with them. kundili nakig-uban gyud siya kanila. He listened to them. Naminaw siya sa ilaha kanila. We know he listened to them because she says he sympathized with them. Og mahibawa nato nga naminaw si Jesus kanila, gumikan kay sa ilang pagbati may pagdapig siya. As he learned what their needs were, he ministered to those needs. Og sa iya nakaplagan og unsa ilang mga panginahanglanon, nagbuhat siya sa pagtabang niining ilang mga kakulangon. And then he said, "Come follow me." Unya pagkahuman, iya ding giaghat, sumunod kamo kanako. The first step of Christ's method is the beginning of a journey with him. Ang unang lakang sa metodo ni Kristo o sa kapanaw kuyog kaniya. It's not only ministering to people's needs. Dili lamang ang pagtagbaw sa panginahanglanon sa katawhan, Like giving food to the hungry. sama sa paghatag og pagkaon sa mga nagutman. Jesus didn't just meet someone's need and send them on their way. Wa lang ingon nga si Ginoong Hesus naghatag sa ilang panginahanglanon unya gipalakaw na dayon sila. He met the need and then invited them to come with him. Iyang gitagbaw ang ilang panginahanglanon unya gidapit niya sila nga mukuyog niya. So the first step of Christ's method Ang unang lakang sa pamaagi ni Kristo, is that he befriended people. mao nga nakighigala siya sa mga tao. He took an interest in them. Nasibot siya kanila, He listened to them. naminaw siya kanila, And he made a friend of them. ug nahimo silang iyang mga higala. Now let's look at the second step of Christ's Ay method. kaduhang lakang, Ellen White says this: o na ang gisulti ni Ellen White, from Christ's methods of labor, we may learn many valuable lessons. pinaagis pamaagi ni Ginoong Hesus sa iyahang pagpangabudlay atong makatunan ang daghang importanteng mga pagtulunan. He did not follow merely one method. Wa siya magsunod og usa lang ka paagi. In various ways, he sought to gain the attention of the multitude. Sa nagkalain-laing paagi gipaningkamutan niya nga makuha ang ilang atensyon. So people have different backgrounds. Ang mga tao, lahi-lahi silang mga kagikan, They have different needs. lahi-lahi po ang ilang panginahanglanon. So Jesus gained their attention in various different ways. Busa, nakuha ni Kristo ang ilahang naaghat ang ilang hunahuna sa daghang pangapaagi. But after he gained their attention, the next thing he did was always the same. Human nga nakuha na nila ang ilang atensyon, ang sunod niya kanunay himuon, maora gyud kanunay. She says, then he proclaimed to them the truths of the gospel. Matod ni Ellen White, iyang gisangyaw kanila ang kamatuoran sa Ebanghelyo. This is the heart of Christ's method. Mauni ang kasing-kasing sa metodo ni Kristo. It is the heart of the mission of the church. Mao kini ang kinauyukang bahin sa buhat sa iglesia. If you look in the Bible, Kung imong tanaw ng Biblia, you will find 7 mission commands in the New Testament. makaplagan nato ang 7 ka mga mando sa pagbuhat sa balang sa bagong tugon. And the heart of every one of those commands Og sa tunga-tunga nining matag sugo, is proclaiming or preaching the gospel. mao ang pagbutyag o ang pagwali sa Ebanghelyo. This is the heart of Christ's method. Mao ni ang kasing-kasing sa pamaagi ni Kristo. So the second step in Christ's method, Ang ikaduhang angang sa metodo ni Kristo, after he befriended people, human nga nakihigala siya sa mga katawhan, he proclaimed the truth of the gospel to them. iyang gimantala ang kamatuoran sa Ebanghelyo ngadto kanila. But Jesus was not done just because someone accepted the truth. Apan wa pa matapos ang buhat ni Kristo, gumikan lamang kay dunay midawat sa kamatuoran. Jesus was not done just because someone was baptized. Ug wa matapos ang buhat ni Kristo, gumikan kay nabautismuhan na ang iyang gisangyawan.
baptizing someone will make a member, ang pagbautismo sa usa ka tawo maghimo niyang sakop sa iglesia, but it will not make a disciple. apan dili nimoy mohimo niyang tinun-an. To make a disciple, we must follow the third step of Christ's Aron method. mahimo siyang usa ka tinun-an, kinahanglan natong sundon ay ikatulo nga ang sa metodo ni Kristo. Jesus said in Mark 1:17, Marcos 1:17 matud pa ni Kristo, "Follow me and I will make you become fishers of men." sumunod kamo kanako, gimuon ko kamo mga mangingisda sa tao. Let me tell you what he did not say. So ginlan mo nako og unsay wa gisulti ni Kristo. He did not say, "Follow me and you will become fishers of men." Wa siya moingon nga sunod mo nako aron mahimo mong mga mangingisda og tao. He was not promising to them that they would naturally become a fisher of men if they followed him. Wala gisad ni Ginoong Hesus nga sa kinaiyanhon mahimo lang silang mga mangingisdag tao kung mosunod sila kang Kristo. He says, "Follow me and I will make you become fishers of Ang men." gisulti ni Ginoong Hesus, sumunod kamo kanako og himon ko kamong mga mangingisda og tao. Jesus, as the disciple maker, Si Ginoong Hesus ingon nga magahimo og mga tinun-an. took responsibility for training his followers to become soul winners or fishers of men. Masing kamuton nga iyang bansayon ang iyang mga sumulunod nga mahimong mga mangingisda og tao. Ellen White affirms what the scripture says. Gipamatudan ni Ellen White ang gisultis kasulatan. She says in the book, The Acts of the Apostles, Mga buhat sa mga apostoles, nagkanayon, in all his work, sa tanan niyang mga buluhaton, he was training them for individual labor. iyang gibansay sila aron makigbuhat ngadto sa mga taglawas. So Jesus didn't just preach the gospel and baptize people. So kung natong tanawon si Kristo wa lang yun mangbautismo og mga tao og iyang giwali og gipamautismohan sila. We are not fulfilling the Great Commission Wa nato matuman ang dakong mando if all we do is preach the gospel and baptize kung people. ang atong himuon kini lang yung pagwali unya, pagsangyaw og pagbautismo. We must train them to become fishers of men. Kinahanglan pod nato silang bansayon aron mahimong mga mananaog og kalag. Jesus trained in three ways. Adunay tulo ka mga paagi nga si Kristo gabansay. He trained by instructing his followers. Nagbansay siya pinaagi sa pagtudlo sa iyang mga sumulunod. That's what I'm doing right now. Ug mao ni ang gihimo ni Pastor James karong adlaw. I'm instructing you. Gitudloan mo niya. But after Jesus instructed, Panhuman sila nga gitudloan ni Kristo, his disciples learned by observation. nagtuon sab ang iyang mga tinunan pinaagi sa ilahang pagpaniid. They saw how Jesus explained the gospel to people. Nakita nila kung giunsa ni Jesus pagpasabot ang ebanghelyo sa mga katawan. They saw how Jesus ministered to the needs of people. Ilang nasaksihan kung giunsa ni Jesus pagtagbaw ang panginahanglanon sa mga katawan. They saw how Jesus handled difficult situations. O ilang nasaksihan kung giunsa pagmaneho ni Jesus ang lisod nga mga kahimtang. And they learned how to be a Christian by observing Jesus. O ilang nakatunan unsaon nga mahimong tinon nga Kristohanon pinaagi sa ilahang pagtan-aw kang Kristo. Ellen White actually says Mao ni ang giingon ni Ellen White that the example of Jesus nga ang panig-ingnan ni Ginoong Hesus was more effective in training the disciples mas epektibo sa pagbansay sa mga tinunan than doctrinal instruction. kung itandi nimo sa pagtudlo sa mga katawhan pinaagis doktrina. Instruction is important, Ang pagtudlo mahinungdanon,
But then we must train by observation. Apan kinahanglan pa nato nga magbansay pinaagi sa pagpakita sa atong mga binuhatan. By showing people how to live as a Christian. Pagpakita kanila unsaon magkinabuhi ingon nga Kristohanon. By showing people how to labor for souls. Sa pagpakita sa mga katawhan unsaon nato pagpangabudlay alang sa mga kalag. Showing people how to give a Bible study. Pagpakita sa atong mga katawhan kung unsaon pagtuon sa Biblia. But the time came eventually Paniabot gyud ang panahon when Jesus told his disciples, now it's your turn. nga sa diha nga si Jesus miingon sa iyahang mga tinun-an karon kamo na pod. And Jesus sent out the 12 to work and labor themselves. O gipadala ni Ginoong Hesus ang 12 ka mga tinun-an aron sila na lang ang mubuhat sa ebanghelyo. Then he sent out the 70. O unya yang gipadala ang 70 ka mga tinun-an. Jesus first taught by instruction. Una, gitudlo ni Ginoong Hesus ang pamaagi, pinaagi sa iyahang instruction o pagpanudlo. Then he trained them by allowing them to observe his example. Unya gibansay sila ni Ginoong Hesus pinagis pagpaniid sa iyang mga lihok. Then he trained them by encouraging them to participate in gospel work. Unya gibansay sila pinagis pagpadasig kanila makigsalmot sa buhat sa Dios. Ellen White has a very interesting statement in the book Education. Doon na interesante nga statement si Ellen White diha sa basahon Education. She says, it is in the water and not on the land that men learn to swim. Matod pa niya, diha gyud sa tubig o dili sa mala nga ang tao makakaton og langoy. You cannot learn how to win souls in this room. Di gyud ta kahibaw unsaon pagpangdaog og hamiling kalag dinhi sa iglesia mga igsoon nining dapita. To fully understand, you have to step out in faith and begin to be a witness yourself. Aron tinuod nato ni masabtan kinahanglan tang mugawas uban sa pagtuo magsugod sa pangsaksi nga kita gyud mismo. You can only learn to swim when you get in the water. Makabaw lang kita molangoy kung tuwa na tas tubig. So Jesus had 3 steps to his method. Doon na siya tulo ka mga lakang sa iyang metodo. He befriended people. Nakikigala siya sa mga tao. He proclaimed the truth of the gospel. Iyang gimantala ang kamatuoran sa ebanghelyo. And then he trained his disciples to labor for the salvation of others. Unya iyang gibansay mga tinun-an nga mga budlay alang sa kaluwasan sa uban. And in everything that Jesus did, og sa tanang butang nga gihimo ni Kristo, there was one principle that made his method special. dunay usa ka prinsipyo nga nakahimo siyang paagi nga pinasahi. Ellen White describes it this way. Mao ni ang paghulagway ni Ellen White. She says Christ's method alone will give true success in reaching the people. Usbo nato ang metodo lamang ni Kristo ang maghatag og tinuod na kalampusan sa pagkabot og mga katawhan. There is need of coming close to the people by personal effort. Og kinahanglan nga moduol tas mga tao pinaagi sa personal nga mga paningkamot. What kind of effort? Unsa nga matang sa paningkamot? Personal. Personal. Let me show you another place where she says the same. Pakita na sab namo ninyo karon ang lahi na sab nga dapit nga maura gihapon ang iyang giingon. The Lord desires that His word of grace og gusto sa Dios nga ang iyang pulong sa grasya shall be brought home to every soul. Kinahanglan magakaplag og luna sa matag kalag. To a great degree, this must be accomplished by personal labor. Sa dako kayong sukod kinahanglan ato kining mahimo pinaagi sa personal nga pangabudlay. How will it be accomplished? Unsaon ni pagkahimo? Personal labor. Personal nga pangabudlay. And then she says, matod pa niya sa iyahang sumpay, this
was Christ's method. Mao kini ang paagi ni Kristo. So yes, Jesus befriended. Kung atong makita karon si Ginoong Hesus nakikigala, He proclaimed the gospel. iyang gisangyaw ang ebanghelyo, He trained his disciples. iyang gibansay ang mga tinun-an, But in everything he did, apan sa tanang butang nga iyang gihimo, what made it effective ang nakahimong epektibo niini was that his method was to come close to people. mao nga ang iyang paagi ang pagduol sa mga katawhan. It was personal labor. Mao kadto ang pangabudlay sa taglawas o sa kinaugalingon. Did you know that Christ's method was not primarily evangelistic meetings? Sayod bata nga ang paagi ni Kristo dili kay wali lang sa publiko, It was personal labor. kundili pangabudlay nga personal. Let me show you what Ellen White says about large evangelistic meetings. Tanawon po nato ni Ronogon sa gisulti ni Ellen White sa dagko nga mga meeting pagpangwali. In speaking of large meetings and individual labor, Kung ato na kaning isgutan ang dagko nga mga wali o kining ginagmay nga personal nga trabaho, she says, when both are combined, matod pa niya nga kung kining duha na gani atong usahon, a more perfect work may be wrought. mahitabo ang hingpit nga buluhaton. Large public meetings and personal labor, when you combine them, that is when you have the most perfect work. Dagko nga mga tigom sa pagpangwali o kining ginagmay personal nga pagbuhat o imong ikombinar mao ni ang hingpit nga dagway sa trabaho. But then, she says, but if we can only have one part done, Apan matod pa ni Ellen White kung papilion lang tag-usa lang niining duha, either large meetings kining dako nga wali or individual labor, o kining ginagmay nga mga paningkamot, which one does she choose? unsa kaha ang pilion ni Ellen White? She says, let it be the individual labor. Matod pa niya tuguti nga mao kining buhat nga ginagmay sa personal nga kalihukan. Of opening the scriptures in households. Ang pag-abli sa kasulatan diha sa mga balay-balay. Do you see why total member involvement is so important? Nakita na ninyo karon og ganong mahinungdanon ang total member involvement? The pastors and evangelists will not finish the work. Ang mga pastor o ang mga magwawali, dili mo'y mutapos sa buhat. We must have personal labor from our church members. Kinahanglan gyud nato ang personal nga pangabudlay sa atong mga sakop sa iglesia. Because Christ's method Gumikan is kay personal ministry. paagi ni Ginoong Hesus mao ang ministeryong personal. Now, in light of this description of Christ's method, Kung atong tanahon kini nga pamaagi karon sa metodo ni Kristo, we have a framework that has been developed, makita A nato process. karon ang proseso nga gipanday, that uses the biblical harvest cycle nga gigamit ang liyok sa pag-ani sumalas Biblia to describe Christ's method of making disciples. aron ipailaila kanato ang metodo ni Kristo sa paghimog mga tinunan. First, we must prepare the soil of the heart. Una, kinahanglan nga atong andamon ang yuta sa kasing-kasing. We do this by befriending people and ministering to their practical needs. Ato ning mahimo pinagis paghihigalas mga katawhan og sa pagtagbaw sa ilang praktikal nga mga panginahanglanon.
When someone becomes our friend, Kung makahigala na ganita sa itong mga silingan, or perhaps they come to a concert that our church puts on, o baka nakatambong sila og concert nga gipahigayon sa atong iglesia, or a health meeting that the church puts o on. baka tigom sa paglecture sa panglawas nga gidumalahan sa atong iglesia, They are beginning their disciple-making journey. nagsugod na ang ilang panaw ingon nga magtighimo og mga tinunan. At this stage, they are a friendship interest. Og niining hugnaa, mao ni silang gitawag natog interesado nga mga higala. The next step is that we need to plant seeds of truth. Ug ang sunod nga ang humanta nga mag-andam sa yuta sa kasing-kasing, mao ang pagtisok og binhi sa kamatuoran. This means that we begin to invite them to consider spiritual truth. Ug nagpasabot kini nga sugdan nato sila pagdapit nga modawat og espirituhanong kamatuoran. Perhaps by giving them a piece of literature. Tingali pinagis paghatag kanila og usa ka tratados. Perhaps by inviting them to Sabbath school. O baka pinagis atong pagdapit nila sulod sa atong eskwela sabatika. Perhaps by sharing with them our testimony. O baka pinagis pagsulti nila sa atong kaugalingong kasinatian. When we stop talking about only common things, kumuhunong na ganita sa paghisgot kanila sa mga common, partikular nga mga butang. and begin to introduce spiritual things, O magsugod na ta sa pagpasulod sa espiritual nga mga butang, we are planting the seed. nagsugod na ta pagtisok og mga binhi. When they respond positively O kung positibo ang ilang tubag, by coming to Sabbath school pinagi silang pagtambong sa Sabbath school, or reading the literature, baka sa ilang pagbasa sa imong gihatag nga basahon, they are no longer just a friendship interest. dili na sila higala lamang. They have now become a spiritual interest. Nahimo na silang interesante sa espirituhanong mga butang. And in our churches, Og diha sa atong mga kaiglesiyahan, we should have a list of all our interests inahanglan nga nagitay listahan ining tanang mga na-interes. and where they are on the discipleship journey. O kung asa na sila dapit sa ilang panaw ingon nga mga tinunan. Once someone has shown their interest in spiritual things, Inigsugod na gani sa atong mga interes nga magpakitag kaikag sa mga espirituhanong butang, it's time to cultivate that interest mao na niyang panahon nga ato pagyong palambuon ng ilang interes. by engaging them in a full message series of Bible studies. Pinagi sa pagsabak kanila sa tibuok gyud nga serye sa pagtuon sa Biblia. This is where we walk them through the fundamental teachings of the Bible. Dinhing tungura ato na silang gipaila-ila sa importante kayong baruganan sa atong iglesia diha sa Biblia. Where we point them to salvation in Christ. Di nato silang gipunting ngadto sa kaluwasan ug kang Kristo. Where we teach them about the Sabbath and the three angels' messages. Di nato silang tudluan mahitungod sa adlay papahulay og sa mensahe sa tulo ka mga manulunda. When someone agrees to study the Bible with us, Kung musugot na gani silang magtuon tas Biblia kuyog nila, they are no longer just a spiritual interest. dili na sila naikag sa mga espirituhanong butang lamang. They are now a study interest. Karon matawag na nato sila dunay kaikag sa pagtuon. And they are on their way to baptism. Og duol-duol na sila sa ilang pagkabautismado. Because after studying the full message of truth, Gumikan kay human silang makatuon sa tibuok nga kamatuoran, we must appeal to them to follow Christ and truth and be baptized. ato na silang awhagon nga mosunod ni Ginoong Hesus og sa iyang kamatuoran og magpabautismo.
This is called the harvest. Mao ni ang atong pagatawgon nga pagpangani. And when someone agrees to be baptized, O kung musugot na gani siya nga bautismuhan, they are no longer just a study interest. dili na sila ingon nga naikag lang sa pagtuon. They are now a baptismal interest. Karon pagatawgon nato silang naikag nga magpabautismo. And now we must prepare them for baptism. O karon kinahanglan nato silang andamon alang sa bautismo. Tomorrow, I'm going to talk to you more plainly about the reason we must prepare people for baptism. Ugma tinaw nato kining sa pagtuon mahitungod sa pag-andam sa mga katawhan ug sa mga rason alang sa ilang bautismo. After someone has been baptized, Human nga ang usa ka tawo mabautismuhan, we are not done. wa pa gid na mahuman. We must preserve the harvest. Kinahanglan atong ipatunhay ang atong inani. This is one of the most important things that needs to happen in the Southern Asia Pacific Division. Usa ni siya sa labing mahinungdanong butang nga kinahanglan mahitabo dinhi sa Southern Asia Pacific Division. Where your growth is so wonderful, Din kahibulungan kayo ang atong pagtubo. you must not neglect to nurture and train the newly baptized members. Dili gyud nato kinahanglang tamhangan ang mga bag-ong nabautismuhan ug ang pagmatuto kanila. Would you like to know how to do this? Gusto mo mabasahin kung saon ni paghimo? Then you need to go to Pastor Joe and Pastor Daniel's breakout session right after this plenary. Kinahanglan mo nga mukuyog sa sa breakout session ni Pastor Daniel ug ni Pastor Joe. It has my name on it, Dito ang iyang ngalan, but it's really them. pero sila ang sumpay niani nga mga pamaagi. And it's called Preserving the Harvest. O ang pagtawag niini mao ang pagpreserbar sa atong gipang-ani. After someone has been baptized, Human nga ang usa ka tawo na bautismuhan, they now are no longer a baptismal interest, they are a worker in training. dili na sila mga interesante sa bautismo, kundili tawgo na sila og mga magbubuhat diha sa pagbansay. This is the disciple-making journey. Mao kini ang panaw sa paghimo og mga tinunan. And you will notice on the screen Kung inyong tanawon diha sa screen that the description of Christ's method nga ang pagpailaila sa paagi ni Kristo is the same as the harvest process that I've just described. maora gyud sa proseso sa pagpangani nga atong gitun-an karon. Jesus befriended people. Si Ginoong Hesus nakikigalas mga katawhan, That is equivalent to preparing the soil. maora gyud na sa pag-andam sa yuta. Jesus proclaimed the truth of the gospel to people. Gisangyaw ni Ginoong Hesus ang kamatuoran sa ebanghelyo ngadto sa mga katawhan. In the harvest cycle, we break that down into 3 steps. Sa harvest cycle ato nang gibahin ngadto sa tulo ka mga paagi. Introducing the truth, Ang pagpailailas kamatuoran, that's planting. mao na ang pagtanom. Then studying the full message of truth, Ang pagtuon mosunod dayon sa kinatibuk-an nga mensahe sa kamatuoran, that's cultivating. mao na ang pag-atiman. Then appealing to them to follow the truth, O pag-awhag kanila nga sundon ang kamatuoran, that's harvesting. mao ka na ang pagpangani. All of that is under Christ's step of proclaiming. Kining tanan naan nimo makaplagan sa paagi ni Ginoong Hesus sa pagsangyaw. And then his third step, which was to train, O ang ikatulong paagi nga mao ang pagbansay, is the same as preserving the harvest. maora gihapon ni sa atong pagpatunhay sa atong gipang-ani. So when global total member involvement talks about the harvest process, Mao na nga kung hisgutan gani sa global total member involvement ang proseso sa pagkatinunan. it is simply talking
about making disciples using Christ's method. Mao ra gihapon kini sa pagbatuto og mga tinunan gamit ang pamaagi ni Kristo. In addition to what we know of Christ's method, Ug dugang pa sa atong nahibaluan sa pamaagi ni Kristo, Seventh-day Adventist churches take guidance from the church manual. ang ato mga kaiglesiyahan naagid dako kayong pagmatuto og giya nga makaplagan sa church manual. I want you to see what the church manual says about the local church's discipleship plan. Tanaw nato og unsay gisulti sa manual mahitungod niining plano sa pagmatuto og mga tinunan. It says the chief concern of the church board Nagkanayon nga ang labawng mahinungdanong kabalaka sa church board is to have an active discipleship plan in place. mao ang pagbutang og aktibo nga plano sa pagkatinunan diha sa iglesia. It says the first work of the board Ug matod pa niining manual ang unang buluhaton sa hunta sa iglesia is to have an active and ongoing discipleship plan in mao ang place. pagpahiluna og nagalihok og nagapadayon nga plano sa pagmatuto og mga tinunan. This plan is to include both outreach ministries O kini nga plano may kalambigitan niini ang pagsangyaw ngadto sa gawas and spiritual nurture. ug ang pagmatuto sa espiritual nga kahimtang sa sulod sa iglesia. That means it needs to include preparing and planting and cultivating and harvesting, Og nalambigit na dinhi tanan ang pag-andam, pagtanom, pagatiman ug ang pag-ani. that's outreach ministries, Mao nay gitawag nato og ministeryo ngadto sa gawas and preserving the harvest, ug ang pagpatunay sa harvest. that's spiritual nurture. Mao na ang pagmatuto o pagbansay sa espirituhanong pagtubo. So the discipleship plan, according to the church manual, Mao nga ang paagi sa pagpreserbar og mga tinunan sumala sa manual sa iglesia. for every church Alang sa matag iglesia, is to be a single plan usara gyud ka plano. that is active and ongoing. Ug ang pasabot niini nagalihok unya nagapadayon. It is to include outreach ministries O kapilon niini ang pagkabot ngadto sa gawas and spiritual nurture. ug ang pagmatuto sa mga kaigsuonan sa sulod. It is the chief concern of the board. Mao ni ang pinakadako nga buluhaton sa hunta sa iglesia. And it is the most important item on every agenda. Mao ni ang pinakamahinungdanong bahin sa tanan nato nga hisgutanan sa board. So based on Christ's method Ug atong ibase sa pamaagi ni Kristo and in harmony with the church manual, o ginubunan sa pakigduyog sa church manual, global total member involvement ang global total member involvement provides a single framework naghatag og usara ka paagi for the local church's disciple-making plan alang sa disciple making nga plano sa matag lokal nga iglesia that includes both outreach ministries nga naglangkob niining pagkabot sa uban and spiritual nurture. o pagmatuto nga espiritual sa sulod sa iglesia. This means that local churches should have active ministries in every area of disciple-making. Nagpasabot kini nga ang matag iglesia kinahanglan adunay nagalihok ug aktibo nga bahin sa paghimo og mga tinunan. They need health and friendship building ministries Kinahanglan nila ang ministeryo sa pagkabot og mga higala pinaagis mayong panglawas to prepare the soil. aron maandam ang yuta. They need literature and media and invitation ministries Ug kinahanglan nila mga pinatik ang mga media content ug ang mga ministeryo sa pagdapit kanila to plant the seed. aron itanom nato ang binhi. They need Bible study ministry Gikinahanglan sa atong mga iglesia ang ministeryo sa pagtuon sa Biblia
to cultivate spiritual interest. aron mas mapatunhay pa nato ang ilang kaikag sa mga espirituhanong bagay. Whenever possible, they should have evangelistic meetings. O kung mahimo na, magbuhat na taog mga tigom sa pagpangwali. To harvest decisions from the people they've been developing. Aron natong anihon ang ilang desisyon sa mga tinunan nga ilang gihimo. And then they should have a new member discipleship ministry. O kinahanglan nga ilang himuon ang pagmatuto sa mga bagong sakop sa iglesia. To intentionally nurture and train new members. Aron doon nagyoy pagbansay sa mga bagong sakop sa iglesia. You can use the global TMI framework to evaluate your own church's strategy. Pwede na to gamiton kini nga disenyo aron atong masukod kung unsa ang mga pamaagi sa atong iglesia. What you do is evaluate your church in each of the 5 areas. Ang atong mahimo mao nga sa matag iglesia ato kining itandi sa matag lugar niining 5 ka mga components. You'll notice on this slide Kung imong tanawon diha sa hulagway that this church is strong. It has a strong prepare ministry. nga kana pinaagi dinhi makita nimo nga kini nga iglesia lig-on sa ilahang pagpangandam. That's the blue bar. Mao kana ang blue nga bar nga na diha sa pinakawala nga bahin. It also has a fairly strong harvest ministry. O kung imong tanawon diha spikas kanang orange medyo nagsunod siya nga lig-on pag-abot na sa pagpangangani. That's the gold bar. Mao na ang gold bar. But notice that planting and cultivating and preserving are very low. Pero kung inyong mabantayan, hinay kayo ang iyang pagtanom, ang iyang pagpatubo, ug ang pagpreserbar. This is very common for our churches. Mao ni ang sagad nga atong makaplagan sa atong mga kaiglesiyahan. Would you like to know why? Kay bao ba mo ngano? Preparing often happens by church events. Ang pag-andam sagad man kuno mahitabo sa mga kalihukan sa atong iglesia. We hold health events, Naghantag mga lecture sa mayong lawas, concerts, mga konsyerto, vacation Bible schools. may mga VBS kita. These are all church programs to make friends with the community. Kini nga mga kalihukan, mga programa ni sa atong iglesia aron makighigalatas atong katilingban. Why is harvest usually strong? Nganong sagad ang harvest kusog man ta? Because we often hold regular evangelistic meetings. Gumikan kay hilig kayo ta og pagpangwali sa publiko. But there is something that all of those things have in common. Apan adunay usa ka butang nga kining tanan naaragyud untay angayan natong bantayan. They are all programs or events. Kining tanan mga kalihukan lang ni og mga panghitabo. They are not personal labor. Dili ni paningkamot nga personal. We struggle with personal labor. Grabe gyud, pait kayo nga atong kahimtang sa pagbuhat personal. Planting happens by inviting people personally or sharing literature personally. Kanang pagtanom mahitabo na pinaagi sa atong personal nga buhat, paghatag og mga pinatik o baka pagdapit nila aron tun-an sa Biblia. Cultivating happens by giving personal Bible studies or small group Bible studies. Kaning pagkultibar sab mahitabo ni pinaagi sa imuang paghatag og pagtuon sa Biblia or uban sa care group. Preserving, the last one, the red bar, O kining pagpatunhay katapusan nga bahin, happens by personal mentoring. mahitabo ni pinaagi sa imong personal nga pagmatuto. So these areas tend to be weaker in our churches. O kasagara sa itong mga iglesia, dinhi gyud ta kulang.
But we can't just focus on one or two areas. Pandili mahimo nga dinhi lang ta kusog kayo sa usa or duha lang ka mga butang. We need to strengthen every phase Kinahanglan natong ligunon kining uban nga mga bahin. and always aim for total member involvement. Og maningkamot kita kanunay nga malambigit ang kinatibuk-ang bahin sa atong mga kaigsuonan. Have you been paying attention? Naminaw ba mo kayo? Are you ready for a quiz? Andam na mamos, quiz. Do you think you're going to get the right answer? Makapasar ka taron. Okay. So good. If every member was involved in some form of personal outreach service, Kung ang matag membro sa iglesia na lambigit sa tanang matang sa personal nga pagpangwali, would the church grow? motubo ba ang iglesia? I'm sorry, that's a wrong answer. The correct answer Ang correct nga tubag, is maybe. basin, Maybe. basin. Why maybe? Nga naman nga murag di man sigurado nga ang tubag. What if every member was involved in personal outreach, Unsa na lang kaha kung ang tanang mga sakop na lambigit sa personal nga mga buhat, but they were all preparing the soil? kung apa nang ilang gihimo maulang tanan pag-andam sa yuta. They were making friends. Mangimigo, They were doing good deeds. maayo kayo sila mga silingan, They were ministering to people's health. maayo kayo mo tabang sa mga panglawas sa mga silingan. But no one was sharing the truth. Apan wag yo'y naghatag sa kamaturan. Would the church grow? Mutubo ba ang iglesia? What if the only thing we did Unsa kaha, kumusta ko ng atong gihimo, was appeal to people to make decisions to follow Christ? maurag yun ning pag-awhag sa mga tao nga mo desisyon nga dawaton si Kristo. What if all we did was public evangelistic meetings? Unsa kaha kung ang tanan natong gihimo kana ra gyud wali publiko. Well, the church might grow, Siguro mutubo ang atong iglesia, but after people came into the church, apan human nga mga tao musud na gani sa iglesia, they would soon leave the church di madugay mamiya rana sa iglesia. because no one is preserving the harvest with nurture and training. Gumikan kay walay nagmatuto nila pinaagis pagbansay o pagbuhat o pangdaog mga himiling And kalag. even the evangelistic meetings would not have as much growth Og bisan pa ang atong publiko papangwali, dili kayo makahatag og dako nga pagtubo. as if the soil had been prepared and seed had been planted and people had been cultivated through Bible study. Kung unta doon natay preparasyon sa pagtisok og mga binhi, pagtuon og mga Biblia sa mga katawhan. So friends, it's not enough to have total member involvement. Og dili paigo mga kaigsuonan nga naa lang tay total member involvement, malambigit ang tanan. We need total member involvement in the full disciple-making process. Gikinahanglan nato ang TMI pinaagi sa proseso nga ang tanang mga katawhan atong himoong mga tinunan. Do you understand? Nakasabot na taron? Okay, good. I'd like to point you to a website. Okay, naatay website nga pwede na to makuha mga resources. It's called globaltmi.org. Tanawan ninyo na dinha globaltmi.org. On this website, there is something called a church planner. Makaplagan nato nini nga website ang pagatawgon nato og church planner or tigplano alang sa iglesia. Our goal is that every church around the world will have this church planner. Ang atong kalabuton nga ang tanan nato mga iglesia sa tibuok kalibutan makaangkon niining church planner.
In this church planner, Og niini nga church planner, it first describes the importance of equipping our members for the work. gipakita dinhi labaw sa tanan ang kamahinungdanon sa pagsangkap sa atong mga kaigsuonan. This happens by emphasizing spiritual revival, Og mahitabo kini pinaagi sa paghatag og importansya sa pagpagbuhi pag-usab sa espirituhanong kinabuhi. establishing a process to review our interests, Paghimo og pamaagi aron masubay nato ang atong mga interest and providing personal evangelism training to the church members. og magsangkap og pagbansay sa personal evangelism sa atong mga kaigsuonan ngadto sa uban. These are important steps to prepare the church for its disciple-making strategy. Mahinungdanon kini nga mga lakang aron maanda mga tong iglesia nining discipleship making strategy. Inside the church planner Og sulod sa atong church planner is a blank planning form. naay porma nga walay sulod. What churches should do Og ang angayang himon sa atong mga iglesia niini nga form is to put their evangelistic plans into the proper categories of disciple-making. mao ang pagbutang sa tanan nga mga plano sa ebanghelyo sa iyang angayang sudlanan. So if your church is having a cooking school, Kung ang atong iglesia na ay tulunghaan sa pagpangluto, where will you put that on the planner? asa man nimo na ibutang diri sa planner? On the blue column, the preparing the soil column. Diha sa blue column, preparing the soil, pag-andam sa yuta. If you're going to have a local church literature ministry, Kung natay literature ministry sa atong iglesia, where will you put that? asa man na ibutang? In the brown column, the plant column. Okay, diha sa brown column sa pagtanom. If you're going to have an intentional plan to disciple newly baptized church members, Kung natay plano nga atong bansayon ang mga bagong nabautismuhan, where will you put those plans? asa man na ibutang? On the preserve column, the red column. Iris pinagatumoy nga column. You're doing much better on these questions than the last one. Murag nakamaon na gid mo. What about your evangelistic meetings? Where will you put those on your plan? Asa man nato ibutang ang atong mga tigom sa pagpangwali? In the harvest, the gold column. Okay, sa harvest diha sa gold nga column. What about your Bible study ministry? Ang paghatag og mga pagtuon sa Biblia nga ministeryo, asa man nadapit? Cultivate, the green column. Okay, diha sa green nga column. Now, friends, I have a question. Lahi na sa mga pangutana. When you look at this form, Sa inyong tanaw niini nga form, where is the plan? asa man ang plano? It's not there. Wa pa diri ang plano. The General Conference is not giving you a plan. Ang General Conference wala maghatag nato og sakto nga plano. It's providing a framework based on Christ's method Naghatag lang ang General Conference og paagi sumala sa metodo ni Kristo. to make sure that when you do plan, Aron masiguro nga kung gani kita na ang maghimog mga plano, that you're including every essential step of Christ's method of making disciples. nga ato lang gyung iapil ang tanan nga mga lakang sa Christ method dinhi nga plano. So who should fill out one of those forms? Kinsa may mosulod karon mo puno niining form? Every church. Ang matag iglesia. Or, O as baka they're doing in South America, sama sa gihimo nila sa South America, every Sabbath school class. ang matag klase sa eskwela sabatika. You could have every care group.
Pwede sab natong tawgon og care group. have their own disciple-making evangelism plan. Aduna sila'y tagsa-tagsa nila ka mga plano sa pagwali. Let me give you a few tips for filling out your plan. Naipipila ka mga paagi unsaon nato pagsulod ang plano. Start with ministries, not just events. Atong sugdan, mas maayo nga sugdan nato, pinagis mga ministeryo, dili lang ang mga panghitabo. Don't just put literature distribution day Ayaw lang ibutang ang adlaw sa pag-apod-apod og mga sinulat. Put establish a literature ministry. Kundili, ibutang nato dito og atong i-develop ang literature ministry. In order for our discipleship to be ongoing, Aron ang atong pagbansay og mga tinunan mo padayon, we need more than events. kinahanglan nato ang mas labaw pa kaysa mga panghitabo. We need ongoing ministries in the local church. Kinahanglan nato ang nagapadayon nga mga ministeryo sa atong kaiglesiyahan. For each ministry, there needs to be a leader appointed. Og sa kada ministeryo, kinahanglan tag naay pangulo nga atong ibutang. You need to consider the budget they will be Kinahanglan allowed. po nato hunahunahon ang nalambigit nga paninapi ang budget. They need to have the resources they need. O gikinahanglan po nato nga mahibawan kung asa nato kuhaa ang mga materyales. And then they need to have ongoing plans that they will do every year. O gikinahanglan nato nga naagi nagalihok og nagapadayon nga plano sa tibuok tuig. Tip number 2, Number 2 nga bagay, include your evangelistic harvest meetings. iapil na po nato daan ang mga katiguman sa pagpangwali sa Ebanghelyo. These can be large meetings Pwedeng dako nga tigom or small group meetings, o baka bisan katong ginagmay lang nga meeting tigom sa mga small group. but they need to be intentional about appealing for decisions. Apan gikinahanglan nga ato yung tuyoon nga mokuha tag desisyon. Decisions to follow the truth and to be baptized. Desisyon nga ilang sundo na kamatuoran og magpabautismo. Tip number 3, Ikatulo nga paagi, make sure that your events include personal labor. atong sigurohon nga ang atong mga kalihukan apil gyud kanunay ang atong personal nga kalambigitan. Things like making friends, Samas makighigala, giving invitations, pinaagis paghatag og mga pagdapit, visitation, pagduaw, personal follow-up. og personal nga pagpaluap. Many times our church's plans look like this. Sagad kayo, ingunani gyud ang dagway sa atong mga plano sa iglesia. And when you really look at our plans, Ug kung atong tanawon pagayo ang atong mga plano, they're all programs or events. mga programa lang ni og mga kalihukan. Remember, what is the Seventh-day Adventist Church strategic plan? Og atong hinumduman kung unsa ang atong plano sa iglesia. I will go. Moadto ko. We will go? Mangadto ta. No, I will go. Moadto ko. We need to make sure that there's personal labor in all of our programs and events. Sigurohon lang yun nato nga naay personal nga kalambigitan niining atong mga plano. And my final tip Og ang katapusan nga paagi, is make sure that your plan engages the church members in sharing the truth. sigurohon nato nga ang tanan nato mga plano malambigit gyud ang matag membro sa iglesia niining atong mga kalihukan. Another common mistake in our plans Ang sagad natong sipyat sa mga plano, is that we do a lot of preparing the soil and we maybe harvest, but even with the harvest, only the speaker is sharing the truth. mao na itong problema. Puros lang ta pangandam, daghan, onya, diretso harvest,
Unya problema po sa harvest, ang gawali mga kaigsunan, kadturang atong evangelist. But we need to encourage the members in our plans to be sharing the truth. O kinahanglan natong dasigon na ang tanang mga kaigsunan nga malambigit niining pagpahat sa kamaturan. They can be engaged in the entire disciple-making Pwede process. gyud tanan malambigit niining kinatibuk-an nga proseso sa paghimog mga tinunan. Rather than only being involved in friendship and preparing the soil. Inay sa mahimutang kabahin lamang sa pagpangandam o sa pagtisok sa kamatuoran. There are many ways that members can plant and cultivate and harvest and preserve. Daghan kay mga paagi din ang mga sakop mahimong moapil sa pagpangandam, sa pagtanom, sa pagpatubo o bisan pa sa pag-ani. They can personally share the truth through literature and invitations. Pwede gid nilang ipahat ang kamaturan pinagis mga pinatik ug sa pagdapit nato nila. Through Bible studies, Pinagis pagtuon sa Biblia a branch Sabbath school, o bakaha sa branch sa Sabbath School by making personal appeals to their friends, o paghimog personal nga pag-awhag sa ilang mga higala. by giving baptismal preparation studies, Pinagis sa paghatag kanila og Bible study, pag-andam alang sa bautismo, or discipleship studies and mentoring after baptism. o bakaha pwede na itong bansayon ng uban. Pinagis pagmatuto kanila kung saon nga mahimong aktibo nga saksi. Make sure your plans are engaging your members in these types of Siguruon activities. nato nga ato mga plano malambigit gyud ang mga kaigsuonan niining mga kalihukan. Remember what we're told by the pen of Ellen White. Inumduman lang nato ang gisulti sa sinulat ni Ellen White. When we are successful in the work of soul saving, Kung mulampos na gani kita sa buhat sa pagdaog og gamiling kalag, those who are added to the faith sila nga nadugang diha sa pagtuo, will use their ability in giving the truth to others. mogamit sab sa ilahang kahibalo sa paghatag sa kamaturan ngadto sa uban. So if those we add to the faith are not sharing the truth, Mao nga kung kadtong nadugang sa pagtuo di na gani mo pahat sa ilahang kamaturan, then we have not been successful in our soul saving. buti pasabot huwag gyud ta mo lampos sa atong pagpangdaog og gamiling kalag. There are a few resources I want to show you, Abay pipila ka mga resource nga mo ipakita ninyo. and then you can bother your publishing house to make sure that they're made available in your territory. Pwede gyud nato hangyo ang atong publishing house nga printahon nila ni. Spread the word will help train your members in seed sowing ministries. Ini nga libro nga naguluhan Spread the Word makatabang sa itong mga sakop o gunsaon pagpahat ang kamaturan ngadto sa uban. That's why it's brown for planting. Mao na nga color coded brown gyud kay pagtanom man ni. Fundamentals of Faith is a simple guide that church members can use to prepare people for baptism. Napoy sa kalibro gitawag ni Fundamentals of Faith, giya ni aron makapahat ang tanang mga sakop sa mga kamatuoran sa atong pagtulunan. It helps gain commitments, and that's why it's gold for the harvest. Makatabang ni nato og pag-awhag og ilang tubag mao na nga harvest ang iyang color. The Discipleship Handbook is a book that can be used to disciple newly baptized church members. Og kining pula mao ni gitawag nato Discipleship Handbook, libro ni nga mobansay sa atong mga bagong nabautismuhan unsaon nga mahimo silang epektibo nga mga tinunan. Pastor Daniel and Pastor Joe are going to talk about this book. Si Pastor Dan, si Pastor Joe, ilan ning hisgutan kining libro ha in the next breakout. sa sunod nga breakout. And the Sabbath School Personal Ministries app will soon have all these resources included. Nya iampo nato ni nga mugawas nas dili madugay kining atong Sabbath School and Personal Ministries app sa ato mga cellphones. Through global total member involvement, O pinagi nining Global TMI, we have the privilege doon na tayo pribilehiyo of cooperating with God
sa pagbuhat kauban ang Dios. in reaching the 8.1 billion people in this world. Aron kabuoton ang 8.1 bilyones nga katawhan sa tibuok kalibutan. For more information, Alang dugang kasayuran, go to globaltmi.org. adto lang sa globaltmi.org. And if you would like the church planner translated into your language, O gusto mo nga mahubad ang church planter o mga materyales sa atong kaugalingong pinulungan, let us know in the contact page on the website. pahibawa lang mi sa contact page ni ini nga website. Let me pray with you. Magampo ta. Our Father in heaven, Amahan nga langit nun, thank you for this great group of church members who are dedicated to learning how to share their faith. salamat ni ining buutan nga mga kaigsuonan sa iglesia nga nagdedikar silang kaugalingon nga magkat-on sa pagpahat sa ebanghelyo nga tusuban. I pray, Lord, that they will embrace global total member involvement with the rest of the world church. Hinaoton ta Ginoo nga ilang dawaton kining global total member involvement kuyog sa tibuok kalibutan. In Jesus' name, Sa ngalan ni Ginoong Hesus. amen. Amen. Thank you and God bless you.